Hi guys! So for today's video, what I am doing is ayan, mag-dispose tayo ng ating mga old checkbooks kasi itong mga checkbooks natin na to is hindi ko na ginagamit. So this one is yung, ayan, yung account, yung checkbook ko way back from meron pa akong garments business. So itong account na to is hindi ko na siya ginagamit kasi kinlose ko na yung business na yun. So, di ba, ang gagawin ko dito, di ba? So ngayon, I'll teach you kung paano nyo ba i-dispose to properly kasi you cannot just throw it out sa trash can nyo kasi definitely prone to sa mga identity theft. So, pwede na lang gayahin yung pirma nyo, pirma nila, sign nila yan, and then i-encash nila, diba? So, para maiwasan natin yun, dapat you have to shred it out. Not just shred it out kasi baka ipagtagpi-tagpi pa nila yan and then ma-connect pa nila yung mga serial numbers. Ganyan kasi meron siyang mga confidential information like yung sa check number, account number nyo, and then meron siyang routing code dito ng mga bangko na alam mo yun, sobrang importante. And even the branch ng bangko mo, malalaman nila. So, you have to be really careful dito sa document nito. So, having a checkbook is actually a privilege. So, not everyone can have this. Actually, kapag mag-open ka ng checkbook, at least meron kang 6 months business relationship with the bank. Ganun siya. So, hindi ka basta-basta makakapag-open ng checkbook, not unless meron kang kilala sa bangko or ni-refer ka ng kakilala mo sa bangko or ng bank manager dun. So, makakapag-open ka. Pero if mag-walk-in ka lang, maghihingi ka na, I want checkbook, ganyan. So, ayan, you have to be careful, guys. And, guys, kapag kasi ito ay non-cash nila and walang laman, kasi hindi siya pwede nga na ginagamit at wala siyang laman, baka magkaroon pa kayo ng record na magkaroon pa kayo ng record sa NFIS. Kasi yung mga nasa NFIS, those are people na hindi nag-fund ng maayos ng checkbook. Meron silang mga mishandled account. So kapag meron kang mishandled account, ibig sabihin, more than 3 times ka nang nagdaif dito sa inyong checkbook, like nag-i-issue ng cheque, tapos wala naman palang laman. So ngayon yung bangko, if they saw na parang you're using your checkbook inappropriately, then they will tag you as mishandled account, and then you will have an NFIS record. So kung meron ka ng NFIS record, mahirapan na ka na magpa-approve ng mga loan. So eventually, gusto mo mag-home loan, mag-auto loan, personal loan, hindi ka na ma-approve kasi nga meron ka mga ganitong record, especially kapag meron ka ng business. Eventually, you want to have a business loan, and then, ayan, meron ka mga ganitong mishandled account. So kabataan mo, hindi mo inayos yung pag-handle ng mga ganitong checkbook, walang bahala mo siya, nag-issue ng cheque, not knowing na wala pala siyang fund, then magkakaroon ka na ng record sa NFI. Across all banks, nakikita nila yung record na yun. Kaya you have to be really careful when it comes to these things. So, ito mga gato, ako I highly suggest na basain nyo na lang siya, ibabad nyo sa water hanggang mabura yung mga serial numbers dyan, account numbers, ganyan, para hindi rin nila pwede rin sunugin, pero syempre, kung susunog kayo sa labas ng bahay, baka masunog pa yung buong bahay nyo. So, basain nyo na lang sa water, tsaka nyo siya itapon. Ganun. So, kahit i-shred nyo siya, i-gunting-gunting nyo siya, okay lang. Pero kaso nga lang, baka kasi mapagtagpi-tagpi pa nila. So, prone siya sa mga identity theft. So, say for example, you have a business, and then yung business mo is medyo ang tagal ng collection mo. Like, after 2 months mo pa makukollect yung iyong collection. So, ngayon, the bank will help you. Sila naman yung magbe-bridge dun sa gap na yon para magtuloy-tuloy yung business mo, yung flow ng business mo, makapag-operate ka pa rin, even if ang tagal ng mga collections mo. So, magagawa mo yun, ma-approve ka ng banko if meron kang malinis na record with them, or with the banks, or different banks. So, careful tayo.